ang simbahan ay isa sa pinakalumang infrastruktura na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Naging parte na din ito ng buhay natin ang bumisita sa mga ito upang magdasal at makapakinig ng magandang balita. Isa na dyan ang St. Polycarp Parish na matatagpuan dito sa bayan ng Cabuyao, Laguna. Ang St. Polycarp Parish ay naitayo ng mga miyembro ng Roman Catholic Religious Order o tinatawag na mga Franciscan Friars noong 1763 hanggang 1771. Kaya masasabi natin na matanda na rin ang simbahang ito. Kaya ngayon kami ay pupunta dito upang malaman pa natin ang mga nangyari sa simbahang ito sa mga nakalipas na panahon. Pagpasok natin sa loob ng simbahan, kung mapapansin nyo, hindi natin masasabing luma ito dahil sa mga lokal na nangangalaga dito. Napansin din natin na talagang dito rin ginaganap ang mga misa kada linggo. At dito rin nagpupunta ang mga lokal dito sa Cabuyao para makapagsimba. Nakita din natin ang mga lumang kagamitan na kanilang iniingatan na nagpapatunay na ang simbahang ito ay itinuturing na isang antique o makaluma na at nakatayo na ito dito noong mga sinaunang panahon pa. Makalipas ang ilang oras, may nakilala kaming lokal na matagal nang naglilingkod sa simbahang ito. Kaya naisipan namin siyang tanungin ng mga patungkol dito sa simbahan. So, good afternoon po. I am Kobe po, Malaklakin po. And may I ask po, what's your name and ano pong katungkulan nyo po dito sa parish? Hello, my name is Chris Art Barunja, Assistant Coordinator of St. Polycarp Media Ministry. So, first question po, when was St. Polycarp Parish officially established and what were the circumstances surrounding its creation? Ayun, St. Polycarp Parish, the current church that we have was established 1771. But originally, na-established yung parish, I think, early 1700s. It is located in Barangay Marinig, but due to natural calamities like mga bagyo, baha, alam naman natin na masyadong mababa ang Marinig, nag-decide yung mga Franciscan friars natin na ilipat sa current location niya, which is here. And the construction was started 1760s, but natapos yung pinaka-structure is 1771. So as you can see sa inscription sa may facade ng simbahan, sa may main door, nakalagay doon is 1771. That is the year na natapos yung current church natin na nakikita natin hanggang sa kasalukuyan. Okay. For the second question po, were there any significant historical event that coincide with the parish early years? Sa totoo lang, wala masyadong historical records na makikita dito sa parish natin. Kaya nga kung babalikan natin yung mga nakakaraan, parang sa Santa Rosa meron tayong nakukuha kasi dito sila sa atin ang galing. Sa Calamba meron din dahil doon pinanganak ang ating pambansang bayani, so Jose Rizal. And yung mga karatig bayan natin, Binyan, San Pedro, that is originally sakop ng bayan ng Tabuco, which is Cabuyao now. Pero parang pinagdadamutan tayo ng history pagdating sa Cabuyao, which is very mahirap din para sa amin na hindi namin maintindihan bakit pagdating sa Cabuyao wala tayong masyadong makita mga historical records. But there is one very significant and historical event na nangyari mismo sa tapat ng ating parish, which is the Sacdalista Uprising. Yung Sacdalista Uprising is yung grupo sila ng mga Filipino. I think that would be on the American period. Masyado kasi silang sinisikil ng mga Amerikano. The Sacdalistas are the farmers in Cabuyao. So kung makikita niyo din doon, nandun yung yung marker natin sa harap ng Sacdalista Uprising. Nandun yung mga minasakar na mga Filipinos and specifically Cabuyeños on May 2, 1995. Bali on May 2, 1995, nag-uprise, lumaban sa mga Amerikano dun sa dating nating City Hall. Bali sinugod nila yung dating munisipyo
Kaya ang akala nila is kukunti lang yung mga konstabularyo nung mga oras na yon, which is madaling araw. Pero nagulat sila na marami pala kasi kasama yung mga American forces, and doon nangyari yung madugong labanan. And kung makikita nyo rin yung mga previous photos, yung mga bangkay nila is dan talaga sa harap ng simbahan natin inilibing. So that was on May 2, 1935. For the third question, what are some of the oldest tradition or practices that are still observed in the parish? The most oldest tradition that we are still currently doing right up to this day is the coronation of Our Lady of the Most Holy Rosary. That is, pinamumunuan siya ng isang grupo dito sa simbahan na tinatawag na La Cofradia del Santissimo Rosario. Yun yung grupo ng mga maninimba na nagpaparangal sa Mahal na Birhen. So the last question is, how has the parish managed to continue its mission despite the inevitable passing of generation and the loss of traditional knowledge? Ayan. Kung mapapansin nyo, si San Policarpo ang nag-iisang patron na under sa kanyang pangalan, St. Polycarp Parish, sa buong Kabuyao. And also, sa Southeast Asia, siya lang ang nag-iisang parokya na nakadedicate kay St. Polycarp. So, ang challenge sa amin ngayon ay mapalaganap yung devotion kay St. Polycarp. Dahil kung mapapansin nyo, since 1771 pa natapos yung structure ng simbahan natin. Pero kung tatanungin natin ng mga taga-Kabuyao, kilala mo ba si St. Polycarp? Which is, hindi nila masagot kasi nagsisimba lang sila dito every Sunday or kung may special occasion sa mga buhay nila. Pero kung tatanungin mo yung patron nila na si St. Polycarp, hindi nila kilala, hindi nila kagaya ni Padre Pio na kilala, ni St. Clare na nasa harap lang ng ating simbahan, pero mas kilala nila si St. Clare kaysa kay St. Polycarp. So, ang naisip na solusyon dito ng aming parish priest is magkaroon ng Thursday devotion kay St. Polycarp. Dito nagaganap yung pagpapalaganap ng pananampalataya kay St. Polycarp. Meron kaming healing mass na ginagawa every 5:30 p.m. And after nun is ginaganap namin yung pagpapahid ng langis. Ito yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit, sa mga may karamdaman. And nagbibigay din ang parish ng healing oil na libre, walang bayad, para sa mga kapatid natin na may sakit. Sa paraang ito, lumalago, nakikilala si San Policarpo at naipapalaganap ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun lang po. Thank you so much po sa Salamat din. pagtanggap ng aming invitation dito sa interview. And yun lang po. Story of Sitio Polycarp Parish teach resilience, cultural stewardship, and community-driven legacy. It's a relocation to avoid floods and survival through historical turmoil. Highlight adaptability and perseverance, urging us to endure challenges while preserving core values. The parish blended architecture symbolized unity among diversity, while restoration efforts emphasize honoring heritage for future generations. Engaging with this project depended by appreciation for community-driven initiative and heritage preservation, revealing how local stories shape national identity. Memorable themes include prioritizing collective well-being, commitment to the community spiritual needs, recognizing local event broader impact, silent witness to the Sakdalista Masquerade, and balancing progress with preservation, preserve its historical integrity. Applying this lesson means adopting resilience in daily setback, focusing on local term, community impact in careers, and valuing local narratives in fostering collective identity. A bridge between past and future that foster purpose. I think that as a fellow Filipino and as a student, SS032 transformed our value system. I feel more connected to historical places and the St. Polycarp's Church or the Aguinaldo Shrine, as these historical places shapen our national identities. By prioritizing heritage preservation and community stewardship, we now view historical sites as living legacies and feel more connected
My sense of nationalism deepens as I recognize how local stories like St. Polycarp's role in Cabuyao collectively defines national identities, habit shifted, and supports cultural initiatives such as restoration projects to honor cultural roots. Daily lifestyle adopted a long-term mindset inspired by the parish endurance vision across generations. These changes fosters resilience, unity, and purpose guiding my personal and professional growth. Thank you very much.